Okay? Something. So, pagka February, March, April. Pagka April, first Monday of April, naatay couples. So, ang utong kumbuhaton na ni, men's, dayon, alternate lang ang couple. So, ato ang couples is always na siya every Monday, 7 p.m. So, gi-invite din ako always ang mga mag-asawa. Part gina sa ato ang kanabitang journey na to as a Christian, uban gyud ang asawa, ug ang bana. Dili pwede nga ang asawa lang, kung asawa lang gani duol sa Ginoo, yagaw gid na ang kuan, yagaw ang pamilya. Kung ang bana ram pod duol sa Ginoo, arang-arang kay murag madala ra ang asawa. Pero mas maayo gid duha. Kay daghan tag mga matun-an, ilabi na ang ato ang mga naamag yung mga strength sa uban nga weakness nato ug strength nato weakness nila. So magbaylohay tag idea unsaon nato pagdala sa atong pamilya. And of course, pagka April po ni 2024, mag-start na ta sa ato ang Ascent course. Kining Ascent course, usa ni siya sa midweek service nato ni, kaya atong mga midweek service karon is ato naghihimo siya as siya kanang proper na nga kuan kining about sa ato ang theology. So ang mahitabo magud ning Ascent course is katong willing nakaka-decide jud ka ang Resort Church is your church na para ni sa inyo. Nga matun-an nato unsa gid ang foundation sa church, what is unsay ato ang calling as a man, as a woman of God. So kina siya mag-start ta karon April 24. I think 3 Wednesday lang na siya mapabuhat nato. And last naatay ang ato adi ang Anchor Prayer and Fasting. Karon na siyang 28, I think Thursday. So dito ta sa Aquino Farm. Ang ato ang venue, magtapok ta dito sa center, dito sa ta mag-start, 8 a.m. Kung kinsa tong interesado, 8 a.m. dito ta, then naman tayo mga kaigsuunan nga na yung mga sakyanan, sakay lang punta kung wala mo yung mga sakyanan. Pero katong na po yung mga sakyanan itong kaigsuunan, please lang po, atong bakante pag gani inyo ha, ipasakay na to ang uban, kanang gusto mo, kanang wala sila sakyanan, yung gusto mo uban. So, ayaw kalimot, importante kayo ang prayer and fasting. If you want to grow your relationship to God, tagaig panahon gid ang Ginoo igsoon. Kay mauna diha nimo makita ang prayer man gud. Ang relation nato sa Ginoo is dili na siya Sunday, kundi everyday na. Especially kanang tagaan gid nimo siya og time, kanang imo siyang baga mo-withdraw ka sa word, imong unahon ang Ginoo ug diha imuhang makaplagan, basta mutubo ang imuhang relasyon sa Ginoo. Pag mutubo imong relationship sa Ginoo, igsoon, the more ka maging wise, the more ka maging kanang naakay mga discernment nga dili mga maayong buhaton, because the Holy Spirit maoy mag-auban kanimo. That is why importante ang prayer and fasting. Amen? So, kana lang og mag-ampo ta before we continue. Most gracious and loving God, Lord, dalaygon ka o Diyos nga labing gamhanan sa tanan. Salamat kay Lord God sa imong kamaayo sa among kinabuhi, Lord. As we continue, Lord, to worship you, as we continue, Lord, to learn and to listen your word, Lord, ikaw mag-auban ka namo karon kabuntagon, Lord God, nga imong pulong o Diyos maoy mag-estudya sa among kasing-kasing ug magagiya ka namo, Lord God, o kini Lord maoy amuang magamit, ma-apply namo, Lord, matag adlaw sa among kinabuhi, Lord God. Lord, we truly believe nga ang among kinabuhi nining kalibutan na, Lord, is limitado lang ug dili na mo makaya ang mga pressure sa word, Lord God, kung wala ikaw, Lord Jesus. Ilabi na o Diyos na experience na namo unsa ikaw kamaayo. Busa, Lord, this morning, akong ginampo, Lord God, ang among mga kaigsuunan, Lord, na ikaw mag-auban kanila, ang imong spirit, Lord God, maoy kuhit sa ilang kasing-kasing ug ang tinud-anay nga magtutudlo sa among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo. Ikaw mag-auban ka namo karong adlaw karong buntaga, Lord God, kay kini Lord para kini kanimo. Salamat, Lord, in Jesus name we pray. Amen and amen. So last Sunday, we officially installed our first elder, Sheila Matas. Amen. So can we give a big hand to that for Sheila Matas? So, salamat kaayo nga doon na tayo elder ug continue gyapon nato ginaampo igsuon nga madungagan pa ang atong elder dinhi sa church. Kaya ang elder magudako ka sila responsibility.
ang elder pwede sila magpatmutangtang o maka-step down sa pastor if ang pastor makasala or magbinuang. So ang elder magudako sila og kining responsibility. That is why this coming prayer and fasting, mag-select na pud ta kining secret voting lang nga ato ang pilian, magpili na pud ta og elder. So mao nang atong buhaton karon kay nagkadako na ang atong church. So kailangan na ta og kining tao o kanang elder na mo partner sa mga pastor. So last Sunday usab ang Mrs. ni Ma'am Sheila, she emphasizes to us kung unsa ka-importante ang prayer, no? Kung unsa ka-importante ang prayer. Ingon si Martin Luther, that to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. No? Pag Christian gani ka igsuon, na dili gani ka gaampo, talagsa pagyud ka mo simba, nga mingon ka Christian ka, imposible kaayo nga maka-fight ka sa pressure sa kalibutan. In other words, kung Christian ka, unya wala kay pag-ampo, malumos ka sa pressure nining kalibutan na. Munang tamailhan ni mo igsuon, ang mga tao gani nga walay pag-ampo, pag abot sa problema, mag-panic attack na, maglisod na ginhawa. Ka-experience naman na. Pag wala gani kay prayer life, pag abot sa problema, mag-panic attack ka, di ka kasabot nun sa imong buhaton. Tama ang gingon ni Martin Luther. Mura na di ka kaginawa, buhi kang awa ka kaginawa. Because as a Christian, maunang oxygen sa atong soul, ang prayer. Amen? That is why, kung mag-panic attack ka, kung wala kay tama nga prayer life sa Ginoo, but ingon si Martin Luther sa ito, pray and let God worry. Amen? Pray and let God worry. So, mauna ang message ni Ma'am Sheila atong last Sunday. So, tamang-tama po, kaya naman po tayo prayer and fasting karong next week. So, now, next week is Holy Week naman, right? Next week is Holy Week na. Maybe some of you siguro naka-book na mo kung ato mo sa laing lugar, dito mo magbakasyon. Or some of you siguro mo uli sa inyong probinsya. No? Pero na ako'y pangutana igsuon. Hantod karon, daghan kayo tradisyon ang mga Pilipino basta Biyernes Santo. Ngano kang gitawag siya og Good Friday, nga daghan mo kay bawal. Diba? Nakoy pangutana. Ug nim naka-question na ba mo ani? Nga pangutana igsoon, nganong daghan man kayo bawal ang Good Friday? Namoy idea? Sa una, siguro karon I think karon siguro gamay na lang siguro nga buhat ani, pero I believe na apay mga tao gatuo ani. Kanang bawal mo kaon og karne sa Biyernes. No, kay makagaba kuno na makawala sa buwinas. Kanang dili ka maligo after 3 o'clock. Tuong wala. Kay mawala ang grasya kuno, mawala ang imuhang ang blessings atong morning pa lang dili nimo iligo pag after 3 o'clock. Kung masamad ka, isa ka bulan aya maulian. Sa digid ka maglaag-laag. No? Dili ka magsaba-saba basta Biyernes Santo. Bawal magsaba-saba kay ang grasya mong gawas. Og panahon sa Biyernes Santo kuno, patay ang Ginoo, strong kayo ang mga evil spirit. Mao nang kami sa una gagmay pa mi di adlo kami sa mga ginikanan, dili mo magawas kay patay ra ba ang Ginoo. No? Kini pag yun, dili ka pwede manghahihay basta Biyernes Santo. Ito mo na, naka-experience mo na, di manghahihay kay di malason ka. Dili pwede mag-date basta Biyernes Santo. Kay bawal mag-date basta Biyernes Santo, kay patay ang Ginoo. Bawal kuno mag-gambling basta Biyernes Santo, pero ang sabong dili nila bawal. No? Dagan kay sabong basta Biyernes Santo. Kini, bawal mag-nail cutter o mag-cut sa imong nail basta Biyernes Santo.
Kay masakitan ko ng Ginoo nga na. Grabe no? Grabe tag mga toto ba, mga superstitious belief. But ang pangutana nga insakto igsoon, inani, ang sakto nga question is, why do they call the day on which Jesus was crucified Good Friday? Why? Nakapangutana na mo, anak? Why do they call the day on which Jesus was crucified Good Friday? Ingon si Randy Alcorn. Si Randy Alcorn, isa na siya ka-preacher, isa ka-pastor and writer. Ingon siya, what is good about Good Friday? Why is not called Bad Friday? Because out of the feeling appallingly bad came what was expressively good. And the good trumps the bad, because through the bad was temporary, the good is eternal. So in other words, bad sa tan-awon, luoy sa tan-awon ang atong Ginoo, but pinaagi sa nahitabo sa atong Ginoo, ang ato ang mga sala, ang ato ang bagakita ang dapat panisan unta, diha nagkakuha ang maayo, which is mao ang ato ang eternal life nga gihatag, nga gikuha diha o gihatag sa Ginoo kanato. That is why ingon sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wound you have been healed. Na? He Himself bore our sin. Ang atong sala igsuon, our sins. Iyahang gidala, iyahang gibagakeri niya ang atong mga sala, aron ta matagaan og kinabuhing walay katapusan, aron ta ang atong masala mga mamatay. In other words, Jesus Christ, He carried all our trespasses, all our sin, so that we are baga holy in front of God. Ug mao na ang Biyernes Santo igsuon. I remember hinoon sa kining quote ni William Churchill. Ingon siya, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Mao kini siya nga baga-quote ni William Churchill is first niya nga speech as Prime Minister during sa World War II, panahon ni Hitler sa Nazi. In other words, igsoon, Jesus Christ, through His blood, toil, tears, sweat, and agony, we have been healed. Amen ba, igsoon? Takuha, nasabta na ito, igsoon, pinaagin sa atong Ginoong Hesukristo, naayo ta ang atong mga sala, iyahang gitubos. That is why, as a Christian, atong hinumduman ang Good Friday sa pagkamatay ni Jesus, sa pag-save niya kanato. Bisan dugo, bagasingot, kamatayon og samad ni Jesus Christ, atong gitawag nga good because He saved us. Amen ba? That is why igsuon, if you are a Christian, this is our opportunity. And we are now saved because of Christ. That is why I entitled to this message, next guy. More than words. Christ laid down His life for us. Why more than words? Because ang atong paghinumdum sa Ginoo is one time nga gibuhat sa Ginoo nga gisave niya ang mga tao sa kalibutan. But as a Christian, as a believers, we always remember unsa gibuhat sa Ginoo. That is why ang iyang gibuhat maunang atong i-apply karon. That is why ang Christianity, atong love is not only in words but in action. That is why may gibutangan ako title, More Than Words, because ang atong Ginoong Hesukristo, He laid down His life for us. One morning in the church, a preacher was standing at the door
has he always to shake hands. So she grabbed the man by his hand and pulled kining aside. So yung gingnan siya, yung pastor, siya, you need to join the army of the Lord. And the man replied, yung unang tao, I'm already in the army of the Lord, pastor. Dugay na ko nga kalihukan, pastor. But, question ng pastor, how? How come I don't see you except at Christmas and Good Friday? Ingon din siya. He whispered, I'm in secret service, pastor. If you are a Christian, dili ka secret service. Secret service ay nana yung porma. Nag-uniform tanan, siya rin wala. Diba? Secret agent siya. No? In a Christian life, walay secret agent igsuon. Walay James Bond, walay Lone Ranger. Kitang tanan, frontliner ta. In other words, if nasabda nato o na-receive nato ang glory or ang grace sa Ginoo, which is ang salvation, dili ta secret agent. We are frontliner. We are part of the mission. We are part of the crusade of God. Amen? That is why, in 1 John 3:16, mauna siya ang bottom line sa Good Friday. Let love walk, not talk. In 1 John 3:16, ingon din this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. This is love, the real love, genuine love. Jesus Christ laid down His life for us. Friend, adun ako'y story, or ipakita na ko nga video karon. It's an old but real life story of John Griffith and his son Greg. I know some of you siguro nakadungog na mo ani o nakakita na mo, but ang nakanindot ani nga story gisuon is baga insakto siya or perfect siya nga demonstration sa gugma sa Ginoo. Even we are not deserving of the love of God, but He chose to sacrifice His Son so that we have life, so that we may live. Now, let's watch this video clip. Short lang kayo nistanan. Minsan, may isang ama. Na mayroong isang anak na lubos niyang pinakamamahal. Ang kanyang trabaho ay tiyakin ang bawat tren na dadaan sa tulay na kanyang binabantayan ay maayos na makatatawid dito. Malinis pagmasdan ng kanyang anak ang bawat tren na dumadaan sa tulay araw-araw. At ang mga mukha ng bawat pasaherong nakadungo sa bintana nito nakasabay naglalakbay ng tren. Mga pasaherong puno ng kalungkutan, mga taong may galit sa buhay, mga makasarili, mga nasasaktan, mga may bisyo, mga may gawaing pinagbabawal. Hanggang isang araw, isang trahedya ang naganap.
kailangang mamili ng ama ng isang pinakamahalagang desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Ang hayaang mamatay lahat ng nasa loob ng tren o muling ibaba ang tulay na kanyang inangat upang payapang makadaan ng tren. Mailigtas ang mga taong nasa alib nito at hayaan ang kanyang anak na madurog sa ilalim ng tulay. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Friends, sa video makita niya to. Kung unsa kasakit sa usa ka amahan na magpili, luwason ba niya ang iyang anak pero mamatay ang 400 ka mga pasahero. Sa real story ni Exonis, it was happened in 1937. 400 ka mga passenger. Luwason ba niya iyang anak o magpili siya na mamatay ang 400 ka mga tao or patyon niya ang iyang anak aron maluwas ang 400 ka mga tao. Naa sa iya ang decision. Either i-save niya iyang anak or ang mga tao iyang i-save. But iyang gipili na mamatay ang iyang anak aron ma-save ang mga tao. Friend, 2,000 years ago, inani usab ang kasakit nga gibati sa tong Heavenly Father. He decided to kill His Son so that we may live. Di ba? He decided to kill His Son so that we may live. Mapuyo ta, magpuyo ta, mabuhi ta. Amen? That is why ingon si Apostle John sa sumpay ato igsuon, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Friend, real love, and genuine nga love, dili nagpasabot, ang verse diha, dili nagpasabot, nga magpakahiro yun ka. Di ba? Dili nagpasabot nga i-lay down niyo yung kinabuhi to your brother and sister, nga dili nga nabitong magpakahiro ka,
nga bahalag makapatay ka or mapriso ka. Para yan ni range 99, 999, di ba? Iyang gibuhat. Kaya gibastos iyang friend, iyang gipusil. So, dili inana ang giingon sa Bible nga lay down our life for our brothers and sisters. Kung dili igsoon, inani. Ang buot ipasabot igsoon, to lay down our life for our brothers and sisters, kanang willing kang mutabang sa mga taong nagkinahanglan. Amen? Willing kang sacrifice sa imong time. Kana bang interesado sa oras? Kana bang kabalo ka nga nakadisturbo na siya, but naasay need sa imo, naasay gusto sa tabang sa imo, you are willing to mumata, aron lang siya atubangon. Kahibalo ka nga importante ang iyang needs, na kay time. Tagaan mo sa panahon nga mag-spend time mo para magawas iyang kasakit o muuban ka sa iyang simpatiya sa iyang kinabuhi. Nang willing ka, mutabang, bisag kahibalo ka, na wala sa kapasidad mo bayad sa imo. That to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen? Friend, ang acts sa lahab sa Ginoo is giingon niya kanato is we must to lay down our life is to show ipakita nato ang genuine love through our action. Sa giingon pa ni James 2:15 paingon sa 16. Ingon siya, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Amen? What good is it, igsuon? Kung dili nimo ma-demonstrate ang love sa Ginoo, kung dili nimo mahatag og unsay insakto nga gugma, kung dili nimo ma-demonstrate ang gugma nga diha sa Ginoo, mingon lang ka, okay, just lakaw na ang kalinaw, ang kalipay, ang gugma sa Ginoo magauban ka nimo. Goto may kaon. Diba, mingon lang ta ana. No. Sa ingon pa, sa 1 John 3:17, ingon siya din if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but no pity on them, how can the love of God be in that person? Amen? As a Christian, mauni siya ang meaning sa Good Friday. We need to show a genuine love to our brothers and sisters. Kay ang pagkatinuod nga nagugma igsuon sa atong isig katao is dili lang sa lips. I love you, I love you, I love you. Bisan pag unsa nimo ingog, I love you brother, I love you sa pagmingog ka sa imong mga relatives, I love you, mahal kita, mahal ta kay mustanan. But ang imong action is louder than your words. Baga mas noisy kaayo ang imong action kaysa imuhang word. Dili nila madunggan ang imuhang words kay mas saba kaayo ang imong action. That is why as a Christian, as a believers, as a followers of Christ, we need to practice a genuine love through action. Amen? Mintas okay pa ang atong kinabuhi igsoon. Okay pa ta. Naapatay time ingon sa atong pamilya nga naapatay time nga mo help. Unsa man ang ilang help, unsa may atong tabang dili lang siya ingon nga pang materials or dili lang siya basta makatabang ta anything like spiritual. Because ingon si Pedro sa 1 John 2:21, to this you are called. Ay, wala na akong nabutang sa... Okay.
Ingon si Pedro, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you as you an example that you should follow in His steps. Di ba? Kini nga konteksto igsoon is panahon ni sa mga aduna sila difficulties, aduna sila mga panahon ni sa ilhang kining panahon sa early Christian nga aduna sila mga trials sa ilang kinabuhi, aduna mga difficulties sa ilang life, munang giingon si Pedro kanila, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Now, I give you, mohatag ko igsoon og duha ka steps as a believers in Christ, as a followers in Christ karon. First, as a believers in Christ, the steps to compassionate action. No? The steps to compassionate action. Kana bang naakay ka ng compassion sa isa ka tao. Dili lang word, kundi action gud nga naaka, willing ka to sacrifice, willing ka to spend time. Kaya aduna kay compassion siya, aduna kay kasakit, aduna kay bugat kayo na nasakitan ka sa iyang situation, uban ka sa iyang kaagi, uban ka sa iyang pinagdaanan karon. Nagtanaw ka ana, dili lang sa word ngayon nga, uy luuya nimo uy. No? May isa ka istorya igsoon, may isa ka preacher in Sunday sermon, nag-message siya about forgiveness. Siya, forgive your enemies. So, sa taas niya ng sermon, ingon siya, agay na niya, kinsa man sa inyo, ang naka-forgive na sa inyong mga enemy. So, may raise up lang kamot, 50% lang. So, mingon ang pastor, dili pa siya satisfied. So, taas na niya, nag-message sa taas na po kayo. So, gutom na kayo mga member. Ingon na siya, now, kinsa karon ang naka-forgive na sa iyong enemy. 80% pa niyang pipataas, so napaginabilin. Sa padayon na siya. Gigutom na kayo mga member. Ingon sa Miss Pastor, dugay naman kayo, gutom na kayo. So, ang mga member, pag pumunta na, kinsa man karon ang naka-forgive na sa enemy, so taas silang tanan. Except lang sa sa old lady. Ingon siya nga, oh, Mrs. Jones, are you not willing to forgive your enemies? Di ka willing, Mrs. Jones, mo forgive sa imong enemy? Ingon si Mrs. Jones, wala man ko'y enemy, pastor. Ha? Wow! Pila na rin mga edad karon? I am 94 years old. Oh! Talagsaon na kayo na, Mrs. Jones, nga ikaw 94 years old, wala dyan kay enemy? Pwede ka mo ani sa tunga, daw mag-istorya ka sa ila, sa imong edad karon imos lang ingnon, unsa imuhang gibuhat, nga nung wala kay, kalaban, wala dyan kay enemy good. You are 94 years old. Pagtindog ni Mrs. Jones, tigulan na siya, lingit na siya, nangamatay na silang tanan. Nangamatay na yung kalaban. Diyos ko Lord. Muna, kitang tao, imposible kayo nga wala tayo ka ng panahon ka na itong masakitan ta or masuko ta. Imposible na siya. Because we are a human, we are sinful. That is why, sa 1 John 3:18, giingon din higsoon, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Kini nga verse igsoon, nagpahinumdon na nato, as a Christian, ang atong duty is to care for those in needs. Atong gitawag ta igsoon to care sa mga taong nagkinahanglan, sa mga taong adunay mga needs. Bagamao ni siya ang fundamental as a Christian. If you are a Christian, part na nimo nga maghuna-huna ka sa tao. Because Jesus Christ, mauna iyang gitudlo sa ato. Part na sa ato nga maghuna-huna ta, nga mag-care ta sa bawat isa. Nga ang atong love, makita dili lang sa atong bakba.
It is not enough to merely profess our faith. Mingon ka nga, Christian ko, yeah, hallelujah, praise the Lord. Pero ako pakialam sa inyo. Kaya na ako'y problema, na ako'y kaugalingong kinabuhi. At imanon ako na akong problema, magdugang-dugang pa mo. Di ba? But, we must demonstrate it through our action. Ang gugma dapat i-demonstrate nato sa atong action, dili lang sa atong lips. When we encounter someone in needs, or saying mo na ko na, or material needs niya, emotional needs, or spiritual needs, we are called to respond with compassionate and generosity. Friend, as a Christian, you are called to be a generous. As a Christian, you are called to be passionate ka sa mga taong na ay mga needs. Because the more ka mag-help, it is not about you. It is not about sa imong kitabangan. But it is about you. Na ay ma-change sa imo. Di ba ang Bible, the more you give, the more you receive. And it's better to give than to receive. In other words, na ay changes, na ay mausab sa imo. Not dili tanan, material things, but maybe, tingnan na ko, time, spiritual, muhatag ka og time sa imong igsuon. Muhatag ka og unsay imong mapaabot sa iya ha. Ingon pa ni Billy Graham, we must never, ingon si Billy Graham, ano ba yun sila? Ingon si Billy Graham, we must never minimize the suffering of other. The scriptures mandate to us, weep with them that weep. Amen? Di ba? Uban ta. Kung adunay masakit, adunay kasakit, ubanan na to sila. Because demanded na sa scripture. Kung naay malipay, dito ta sa kalipay. Kung adunay baga problema, ubanan na to siya sa problema. To strengthen them, to fight, to help them na makabarog sila. Mauna ang ato ang life as a Christian. Dahil, ang soon, as a believer, gitawag ta, in Colossians 3:12, gitawag ta igsoon. Therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, ingon din si Paul, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Dapat maukon na ang naa sa ato. Clothe yourself, meaning maunang makita sa ato. Di ba? Kung naatay sa nina, maunang makita sa imo. Aduna kay compassion, aduna kay humility, aduna kay kindness, aduna kay gentleness, aduna kay patience. Compassionate heart, ingon din a compassionate heart is filled with love and concern rather than selfishness. Friend, as a believers, we dapat na adun tayo compassionate heart. Dili lang sa atong kaugalingon ta maghuna-huna, kundi concern ta sa uban. Kindness. Kindness, the Greek word is Christotes, which means moral goodness or integrity. The term refer to how a person treats others. Dili ni sa ingon nga kanang kini nga kindness kanang magkain lang ka kay na kay gusto makuha. Buutan kay kastanan kay naa kay gusto makuha sa iya ha. Kuhaon gusto nimo nga serve ka sa iya ha. Kabantay ka anang mga salida kanang mga telenovela something grabe kay mo serve kay naa day tuyo. Abi nimo kind siya. Kini nga kindness is gikan ni sa Greek word nga kini integrity imuha gini mao gini ang ato ang baga design as a human, as a person of God. Ikaduha igsoon is humility. Humility as a believer, we should recognize God's supremacy in our lives and how limited we are in comparison. Humility is also important so that we don't act arrogantly or unfairly toward other people. Di ba? Adun kay paubos. I-recognize na to nga adunay Ginoo. Sometimes ang mga tao gani, the more kay siya hangad sa iyang kaugalingon, the more sa feeling niya nga taas kaysa sa iyang self, dili niya na makita nga naa day Ginoo. Sige lang siya pataas. Sige lang siya ako na good ni.
Maing laki jud ko. Ako good ni. No? That is why, naku isa ka istorya, I remember the story soon, kinilaging tao nga, hambugiro kaayo, makarilo lang og Rolex, mingon day nga, inita eh. Di ba? Makasakay lang og makagamit lang og Ferrari, mingon day nga, abri ng portahan. Masama mo, kira mo? One time, kusog kayang dagan. Na-disgust siya. Nahulog siya sa pangpang. Pero, in the grace of God, buhay siya. Ang mga tao na doon sa iya, oh, sir! Nakabarog siya. Sir! Ano sa malin, sir? Paglingan niya, iyang Ferrari, naguma, oh my God, my Ferrari! Concern sa siyang auto kasi kaugalingon. Sir, naputol na imong kamot, sir. Oh my God, my Rolex! Di ba? And one time, sa iyang paghambugiro, gipa-down sa Ginoo. But tungod kay dili niya matanggap nga inutil na siya, dili niya matanggap nga kanang paano siya nga tao kanang baga dili na siya parehas kaniadto. Naka-decide siya og pakamatay. So misaka siya sa building, kat siya sa Ayala pinakataas. Imbis mo lukso na siya, kita mo siya pungkol dito, duha ka kamot pod. Ganana magsasayaw. So ginaog siya sa mani, ako gani sa kakamot, magpakamatay na ako, kini, duha ka kamot wala, malipayon man. So Brad, dulo sa nanawag sa dalit-dalit, siya, Brad, siya yung sekreto, Brad. Ako gula kay ko isa ka kamot, gusto na ako mamatay, pero ikaw, Brad, duha ka kamot, Brad, nagsayaw pa ka. Sayaw sa imong mata, katol ka kulikod. Big nagsayaw. Saan niya pagkatol? Ananar siya. Now, meekness igsoon, from the great protest, it means gentleness instead of a hard-hearted response to others. A meek person is one who controls their strength and power rather than abusing it. Di ba? Kanang aduna kay, it means gentleness. Dili ka na bitaw tao nga mo control ka sa imong isig ka tao. And also last is patience. Mauning mga gift o mauning quality nga gihatag sa Ginoo sa to as a believers. Aduna tay pasensya because this and other traits in the verse closely this verse closely reflect the list describing the fruit of the Spirit in Galatians. Patience is the fruit of the Holy Spirit. Mauning mga quality maigsuon nga as a believers dapat naakaani. Naataani. So that makapadayon ta, makita nato nga ang atong gugma sa Ginoo is ma-demonstrate nato sa atong isig katao. Kaduha, the step to practical engagement. No? Kaduha nga step igsoon nga maging kuanta sa Ginoo, magamit ta sa Ginoo is the practical engagement. In 1 Peter 22, balikon nako. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Compassionate action is not just about feeling empathy, di ba? It is about taking practical steps to alleviate the suffering of others. Dili lang feeling sympathy, oy, luwi kay ka, kung dili practical step nga makuha-kuhaan ang iyang kasakit. No? Jesus, remember, Jesus gani, si Kristo sa una, sa napos siya sa kalibutan, Jesus did not talk about love. He demonstrated it through His actions, healing the sick, feeding the hungry, and comforting the brokenhearted. In the same way, we are called to actively engage in acts of love and kindness that makes a tangible difference in the lives of others. Amen? Dapat engage sa igsoon nga act na to ang atong gugma. Start siguro ta sulod sa atong panimalay. Di ba?
sulod sa atong balay, pag-start pa lang diha, ang ato ang gugma sulod sa balay, ug ma-apply nato na paggawas kay ang society igsuon, unsay resulta sa society, nag-start ka na sulod sa balay. Kung unsa ang imong anak karon, nag-start na sa sulod sa balay. Kung wala gali na nato na train, wala gali tay lab, wala nato gina-care na diya sulod sa balay, paggawas ana iyahan ng madala. Ug mauna ang iyang word, mauna iyang kalibutan. That's why ingon din kailangan ta actively engage in act of love. Bisan pag badlungon na sila. You must to love them. Train them and discipline them with the love of God. Naiduha ka amigo igsoon. Ang duha ka amigo, mga tigulang na 8 years old, si John and si Frank. They grew up together and always loved baseball since they were young. So, bata pa sila, gano'n nila sa baseball. They went to the park every day to feed the birds and talk about baseball. So every day sila mag-uban, pagkaon sila sa mga langgam, then sila nag-istra about baseball. One day, John turned to Frank and says, Frank, do you think there's a baseball in heaven? Si John think for a second, then say, well, how about this? Whichever one of us dies first will find out if there's a baseball in heaven. Then come back as a ghost to tell the other one. So ingon si Frank agrees to this and they continue to feed the birds and talk. Sadly, a few weeks later, Frank dies of a heart attack. Si John is surprised at first. John keep going to park to feed the birds. So si John na lang isa kaya namatay naman si Frank. And after a few days, he hears a voice, nakadungog siya, voice. John. Si John surprised at first, but then say, Frank, is that you? And Frank responds, yes. And come back with good news and bad news. Ingon si Frank, na ako din na ako din nga good news and bad news. Then si John asks, oh my God, Frank, I miss you so much. What is the good news? He responds to Frank, the good news is that there is baseball in heaven. Ingon si John, oh my God, that's amazing. What could possibly be the bad news? Frank says, sunduon ka na namo karong Friday. That's the bad news. Anyway, so, according to Mother Teresa, ingon si Mother Teresa, you know Mother Teresa, di ba? If you are kind, people may accuse you of selfish. Ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank people, will try to cheat you. But be honest anyway. What you spend yearly building, someone could destroy overnight, but build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous of you. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten by tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give your best anyway. Amen? As a Christian, kung naa kay gunitan, give your best anyway. Kung unsa man ang imuhang relationship sa imong pamilya, give your best anyway. Bisan pag aduna pa yung mga negative or mga di maayo nga istorya nga imuhang madunggan. Because as a believers, dili lang ta about word. Sa ingon pa ni James 2:20-24. Ingon si James, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Yes, you say that his faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did.
And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteous, and he was called God's friend. You see, that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. In other words, mingon ka karon nga, I have faith in God, pero wala kay action, dili siya qualified because the Bible says, James said, nahimong righteous si Abraham because ang iyang faith o iyang action uban. As a Christian, dapat ang atong faith o atong action uban na. Dili pwede nga may lang ta kita sa Ginoo, Lord, I love you so much, Lord, pero wala ta sa action. Nabutang na sa religiosity. A religious people is always go to church but dili makita sa kinabuhi. A Christian is not a religion. A Christian is a lifestyle. You choose life as a followers of Christ. That is why you need to lay down your life for your friend because that's what God wants us to do. To help, to work, and to show the world that we are a believers in Christ. As I end, John 3:16-18. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our life for our brothers and sisters. If anyone has material possession and sees a brother or a sister in need but no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Friend, kung sometimes ang kinabuhi nato magkaluyata, sometimes adunay struggle, sometimes adunay difficulty, sometimes ma-discourage ta. Sa tinuod lang, walay ka ng Christian nga consistent ang iyang fire diha sa Ginoo. Sometimes mo down ta kaya atong plano, kita nga to atong plano is dire, straight kay na, but while maglakaw ta sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, taas, daghan kay kagyanan. Dahil makaingon ka, Lord, dilungod bagid ka, ingon ka, mag-serve ko sa imo, nganong ilani man ako kinabuhi. Sometimes, ma-discourage ka, sometimes you want to give up, but friend, hinumdumi, kung gibati ka discouragement, look at the cross. Tanawan ang cross igsoon. Pahinumdumi ang imong kaugalingon. Wala ni give up ang Ginoo sa imo. Busa ayaw papildi sa kaaway. Sometimes, gusto na ka mo give up. Sometimes, gusto na ka mo undang sa imo ang struggle. Gusto na ka mo biya. Gusto na ka mo palayo. Gikapuya na ka. Dili na nimo mabati ang gugma sa Ginoo sa akin tungod sa imong palibot. But as a believers in Christ, although we are commanded to show our love, but we are not perfect. We are sometimes struggled by our own trials and difficulties. But, sa gingon pa nako, pag makahuna-una na gani kag discouragement, hinumdumi ang cross. Kay kana, pinaagian ang cross, kitagaan kag kinabuhi. Pinaagian ang cross, nagkaroon og meaning ang atong life. Amen? As I end, ako nibiling nga verse inyo igsoon. Matthew 5:14-16. You are the light of the world. A town built on hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Friend, negosyante man ka, trabahante man ka, estudyante man ka, let your light shine before others. Na makita nila, nga lahi ka, dili ka pareha sa uban. Nga exempted ka, exemptional ka nga klase nga tao, dili ka parehas nga mo blend sa uban. Nga makita nila nga
naa kay nagdala kag message sa Ginoo. Nga makita nila dili na ang imong pangalan kundi Christian ka. Nga unsay imong gunitan kung asa ka man ibutang, naa sila'y respeto sa imo, dili tungod sa imong posisyon, but tungod sa imong pagka matid-anon sa Ginoo. Nga kahibalo sila nga dili ka muuban sa mga hinangal, kahibalo sila nga dili ka madala og mga binuang. That is why naa sila'y respeto sa imo. That's why may muningon sa Ginoo, si Jesus sa Ginoo, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen? Friend, we are not exempted in calamities. We are not exempted in trials. But Jesus commanded us, let your light shine. Sinasak man yung butang. Either problema ba na, difficulties ba na, naakay hope. Because ang imong hope, maunang ilang baga awaton, maunang ilang makakuha sa encouragement kanimo. Amen? Let us pray. Dalay ko nagbuhi nga Ginoo, Lord God, thank you so much, Lord, for this word. Salamat Ginoo as we go home, Father. Ikaw mag-auban kanila. I pray, Father, ikaw mag-bless sa ilang businesses, sa ilang work, sa ilang studies, and even, Lord God, sa ilang pamilya, Lord God. Lord, we know, Father, that we can do nothing apart from you. That is why, Lord, we always, our desire, Lord God, is always to know your words, Lord God. Always to grow our relationship diha kanimo, Lord God. So that, Lord, we can protect, Lord God, the enemies came, Lord God. That is why, Father, as we go home to the day, ikaw mag-auban kanila, Lord God. Continue to bless their work, continue to bless their family, and Lord, may your grace mag-auban ka namo matag adlaw, Lord God. Salamat kaayo kini nga mensahe, Lord God, nga as we celebrate the Good Friday, Lord God, nga nakita namo Ginoo nga imong gipakita, gi-demonstrate nimo unsa ang matud-anon na gugma. That is why you commanded us to lay down our life for our brothers and sisters, Lord. But Lord, we do this by the extra, Lord God, strength nga imong gihatag kanamo, Lord. Dili namin mabuhat by our own strength. Dili namin makaya, Lord God, because we are limited. But by your grace and your power, mabuhat namo ni Ginoo. Salamat, Lord, nining tanan. Dalagon kang labing gamhanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now it's time for our tithes and offering. May call Nanay Sheila.